Tinasan ng gobyerno ng US ang taripa o yung buwis sa mga niluluwas na produkto ng Pilipinas pa Amerika. Pero giit ng ilang eksperto, makakatulong daw ito para lumamang tayo sa ibang kalapit na bansa pagdating sa mga exports. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Pasabog ang inanunsyo ni US President Donald Trump sa kanyang tinawag na Liberation Day. Kabilang kasi ang Pilipinas sa mga bansang pinatawan ng Amerika ng mataas na tariff rates sa mga produktong ini-export o ipinapadala natin doon. Ayon sa White House, 17% ang ipapataw na taripa sa Pilipinas. Epektibo ito simula April 9. Sa madaling salita, dagdag na bayarin ang 17% tariff rate na makakaapekto sa mga ini-export nating produkto. My fellow Americans, this is Liberation Day. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. Ang desisyong ito ng Amerika bahagi ng kanilang reciprocal tariff na kung ano ang ipinataw na trade policy sa kanila ng ibang bansa ay ganun din ang ipapataw nila sa mga ito. Pero ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, hudyat ang ginawa ng Amerika para pagyabungin pa ang exported goods ng Pilipinas sa Amerika. Isa raw kasi ang Pilipinas sa may mga pinakamababang tariff rate export adjustment sa Southeast Asia. Kabilang sa mga ine-export ng Pilipinas sa Amerika ang coconut o nyog at ilang uri ng isda gaya ng bangus. If you look at it as a general perspective, positive yun sa atin. It just means that we should push for more sales into the US. Sabi naman ng isang ekonomista, posibleng maging ideal location ng foreign investors ang Pilipinas kumpara sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia. Dahil nga yan sa mas mababa pa rin ang taripang ipinataw sa atin. Ibig sabihin, posibleng maglipatan sa Pilipinas sa mga pinanggagalingan ng mga supply chain. In a way, parang acceptable na okay, dumaan dito sa Pilipinas dahil ang tataas ng mga reciprocal tariff rates sa ibang bansa. This should be opportunity for the Philippines, no? Dahil tayo naman ay partner, no? Kapag sa atin dumaan parang tayo na yung bumangka, no? In terms of these goods. Naniniwala naman ang Malacanang na maliit na epekto lamang ang 17% reciprocal tariff na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas. Base naman po sa mga reports natin, hindi naman po din kasi ganun kalaki yung ating ini-import, no? Or ini-export, hindi tayo malaki ang ini-export sa US. Pwede po kasi maging positibo ito. Maaari pa rin din po tayo makakuha ng mga investors mula doon sa mga bansa na may pinapatawan ng malalaking tariff. Tiwala rin ang Department of Trade and Industry na magiging positibo para sa Pilipinas ang estratehiyang ito ng Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.